Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, iniimbitahan na po ng Senate Blue Ribbon Committee etong si Saldi ko at si Martin Romualdez para ipaliwanag ang kanilang mga sarili dahil sila ay nauugnay o sila ang tinuturo ng mastermind dito sa mga maanumalyang flood control project kung saan ninanakaw po ang pera ng taong bayan. Pero bago tayong mapunta dyan sa issue ng pag-imbita kay Saldico at kay Martin Romualdez, nagkaroon pa ng dahilan itong si Ping Lacson na wag daw muna kumbaga hindi niya kayang ipatawag agad-agad itong dalawa dahil daw sa interparliamentary courtesy. Ano bang ibig sabihin nun? Kumbaga parang out of respect sa kabilang sangay ng gobyerno, ng legislative, yung mababang kapulungan, yung House of Representatives. So, hindi nila pwedeng ipatawag yung kanilang counterpart dahil, kumbaga, out of respect, parang ganun ang gusto palabasin ni Ping Lacson. Pero dahil nga sa galing ng utak ni Senator Marcoleta, napilitan po itong si Ping Lacson na imbitahan si Saldico at si Romualdez. Pero dito ipaliliwanag po ni Atty. Vic Rodriguez, ano ba yung nangyari, bakit napilitan itong si Ping Lacson at sino ba yung mas magbe-benefit dito sa ginawang pag-imbita sa dalawang itinuturing na utak ng malawakang pagnanakaw ng pera gamit ang flood control project ng DPWH. So ito, panoorin po natin itong naging paliwanag ni Atty. Vic Rodriguez tungkol sa interparliamentary courtesy na babala nila Tito Soto at ni Ping Lacson para hindi maimbitahan itong si Saldico at si Romualdez. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. Yung sinasabing interparliamentary courtesy, bakit ka magkakaroon ng interparliamentary courtesy kay Saldico? Ni ayaw mong ipatawag. Siya nga yung lumalabas na ulo. Ngayon, nandyan na rin ang ulo ni Martin Romualdez. Wala ba kayong kortesiya sa mamamayang Pilipino? Yung chairman ng Blue Ribbon na si Senador Ping Lacson, yung Senate President na si Tito Soto, anong interparliamentary courtesy? Trilyong piso na ninanakaw, daang bilyong piso na, cover up pa rin. Kortesiya sa sambayan ng Pilipino, kortesiya sa ating republika, kortesiya sa ating bandila, kortesiya sa ating saligang batas. More than interparliamentary courtesy. Bakit yung nagnakaw ng isang latang sardinas, tinutulungan nyo ba? Sasabihin nyo ba sa pulis, uy, bigyan mo naman ng kortesiya yan dahil naghihirap yan, napilitan magnakaw ng isang latang sardinas lang. Bakit itong daang bilyon ng ninanakaw, bibigyan nyo ng interparliamentary courtesy? Sambayan ng Pilipino, manindigan po tayo. You have to... Nakuha niyo yung punto rito ni Atty. Vic Rodriguez. Bakit nga naman natin bibigyan ng kortesiya itong dalawang tinuturo? Hindi lang kasi kumbaga, hindi lang iilang tao, hindi lang mga politiko. Kasi kung politiko lang ang magtuturo dyan, pwede mong sabihin namumuliti ka lang, diba? Pero dahil nga ang itinuturo ng karamihan, kahit yung mga kontraktor, at yung pinakahuli, si ex-Marine Sergeant Gutesa, si Martin Romualdez at si Saldico. Daang bilyon po ang ninanakaw. Kayong mga politiko, hinaral kayo dyan para iangat ang ating bansa, protektahan ang mga mamamayan, para may angat yung kanilang kabuhayan. Pero dahil sa ginagawa ninyo, na parang hinaharang ninyo, na parang natatakot kayong ipatawag yung dalawa, sino ba yung mas nagiging dehado? Hindi naman itong mga politikong inaakusahan ngayon na sila yung mastermind na magiging dehado rito eh. Kung dito, ang pinaka-dehado rito ay yung mga kababayan nating mga
may hirap, kagaya natin, ang mas dehado. Kasi pinaghirapan natin yung pera para mabuo, maging national budget yan. Tapos nanakawin lang nila Saldico at ni Martin Romualdez. Kaya yung interparliamentary courtesy dapat hindi na yun ibinibigay kasi ang pinag-uusapan na rito, pera ng taong bayan. Pag sinabing pera ng taong bayan, pati yung mga bata hanggang sa mga nabubuhay pa, kung ilang taon na yan, may say doon sa pera na yun. Hindi yan pera ng mga politiko. Pera yan ng kabuuan ng buong Pilipinas. Kaya dapat itong interparliamentary courtesy na binibigay ni Ping Lacson na pinamumukha niya na parang ito yung pinaka-barrier para hindi maipatawag yung dalawa, dapat yan ibasura na yan. Kaya nga sabi ni uh, Senator Marcoleta rito, wala naman batas na nakasaad yan na nakasulit sa bato na kailangan bigyan ng parliamentary courtesy. Kumbaga rito, ang pinaka naging diskarte ni Marcoleta, hindi mo pa nga sinusubukang imbitahan para pumunta sa Senate Blue Ribbon Committee kasi puro sa social media lang sila sumasagot na tinatanggi nila yung mga akusasyon. Bakit hindi sila pumunta personal sa Senate Blue Ribbon Committee? Doon nila ipaliwanag yung sarili nila para mas ma-elaborate. Hindi kagaya kasi sa social media, may ikling mga sentence lang ang ipinopost nila. So ano yung magiging katibayan mo na talagang wala kang kinalaman doon sa nangyayaring nakawan ng pondo sa DPWH. Kaya nga napilitan dito si Ping Lacson kasi yung naging example ni Marcoleta na bakit si Toby Chanco sinubukan niyang imbitahan para pumunta sa Senate Blue Ribbon Committee at magpaliwanag na bakit nga tinuturo si Saldico at si Martin Romualdez, pinaunlakan sila. So try lang naman yun, pero kapapano nagtagumpay yung ginawa ni Marcoleta. So yung sinasabi niya rito na bakit hindi natin subukan kay Saldico at kay Martin Romualdez, na imbitahan natin. Nasa kanila naman yan kung sila ay tutugon o hindi. Ngayon, kung hindi sila tumugon, taong bayan na yung magsasabi kung sila ba totoo may kinalaman. Ngayon, kung sila naman ay pupunta, so yun yung pinaka-time na may didepensa nila yung sarili nila para pabulaanan yung mga akusasyon na sila yung mastermind sa sindikato ng flood control ng DPWH. You have to make your presence felt. You have to make your voice na marinig po kayo. Mag-ingay po kayo. Pag-usapan po natin ito bilang mga pamilya, kasama yung inyong mga mag-anak, kaibigan, kaklase, katrabaho, kaskwela, kabarkada, kumpare, kumare, lahat. Sa barangay ninyo, ito po kasi yung war on corruption is everybody's business. It knows no political color, creed, belief, affiliation. At wala po ito colorless. Tama yung punto ni Atty. Vic Rodriguez. Itong nangyayaring nakawan sa kaban ng bayan, pera ng taong bayan, dapat to wala na tong color eh. Wala na tong political group or pagkakahati-hati. Dapat dito talaga magsama-sama tayo na alamin. Huwag nang i-cover up yung dapat i-cover up kasi kung may i-cover up dyan, hindi na natin makukuha o hindi natin malalaman sino ba talaga yung mastermind ng paghihirap ng buong Pilipinas. Tandaan ninyo, sinasabi nila mahirap daw ang Pilipinas dahil wala raw pera. Pero kung panonoorin mo yung balitang to, yung mga nangyayari sa mga hearing, hindi mo masasabing walang pera ang Pilipinas eh. Ninanakaw lang halos 1 trilyong piso ang ninanakaw sa kaban ng bayan. So paano mo masasabing naghihirap ang Pilipinas? Kaya naghihirap ang Pilipinas kasi hindi nakakarating sa mga nasa pinakalaylayan, sabi nga ni Manang Lenny. Yung mga nasa laylayan, yung mga less fortunate kung tawagin, hindi nakakarating sa kanila yung serbisyo. Kasi isipin mo yung 1 trilyong piso, kung bibigyan mo ang isang Pilipino na at least 100,000 to 200,000, ilang katao ang mabibigyan at may aahon mo sa buhay ng kahirapan. Yun yung pinakapunto rito. Kaya dapat magsama-sama tayo na labanan natin yung nangyayari sa corruption. Yung politika, isang tabi muna natin yan. Alamin natin sino ba yung mga magnanakaw. Ang problema kasi ngayon dito, nagkakaroon ng cover up. Dahil ba panatiko,
Dahil ba nabayaran yung mga nagdidepensa dito sa mga politikong ito. So, yan dapat yung maiwasan natin. Kaya ngayon panawagan dito ni Atty. Vic Rodriguez na sana wala nang kulay muna sa ngayon. Tuntunin muna natin sino ba talaga yung mastermind sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Ito, colorless po dapat ito. So, Senador Dante, pagpatuloy mo at maganda rin yung naging tanong niya. Tanong na hamon eh. Sino ba ang natatakot kay Martin Romualdez? Tanong ni Senador Dante Marcoleta sa kanyang mga kasamahan. Ang sinagot din niya na maaari merong ilan doon sa bulwagang iyon na kapwa niya senador ay takot kay Martin Romualdez. Bakit? Sila lamang po ang makakasagot. Bakit ka Ako, may hula ako, Atty. Vic. Ang palagay ko dyan, kaya natatakot na mabanggit o kumbaga makarating, umabot hanggang kay Martin Romualdez yung issue ng nakawan ng pera dito sa flood control ng DPWH, baka nakinabang sila sa pamamahala ng pera ni Martin Romualdez at posibleng sila mapangalanan din. Kaya hanggat maaari, iiwas nila sila Martin Romualdez kasi kapag nasukol na itong si Martin Romualdez, mandadamay na yan. Siyempre, pag yan nandamay na, lahat ng ibibigay niya sa pangalan, sigurado, shoot sa banga na isa rin sa mga nagnakaw sa kaban ng Pilipinas. Diba? So, yan yung iniiwasan nila. Kaya hanggat maaari, kailangan nilang protektahan si Martin Romualdez at all cost. Kasi kung hindi, pati sila madadamay kasi nakinabang sila kay Martin Romualdez. Bakit ka matatakot? Dapat ang kampihan mo, ang panigan mo sa bayan ng Pilipino. Diba? Correct. Maraming salamat doon sa mabuti ho talaga yung ang nagdiin ho kay Speaker Martin Romualdez, si Senador Erwin Tulfo, nang hindi niya nalalaman. Sa kagustuhan niyang Ito, maganda yung paliwanag dito ni Atty. Vic Rodriguez kasi kung pananuorin mo talaga yung nangyaring huling hearing na ginawa kung saan inilabas ni Senator Marcoleta yung kanyang surprise witness, lahat sila nawindang, especially yung mga nagpuprotekta, yung nagko-cover up kay Saldico at kay Martin Romualdez, lalo na kay Bobong Marcos. Ngayon, napansin ng marami doon na itong si Senator Erwin Tulfo, parang, kumbaga, meron siyang naging tanong doon na nanggaling mismo sa Malacanang. Right then and then, habang nag-hearing, biglang meron siyang isinumite o ipinakitang papel o binasa na yun daw galing sa Malacanang. So, ibig sabihin, yung Malacanang is hawak itong si Senator Erwin Tulfo. Kasi kung bakit nakarating kagad sa kanya yung papel, ay akala ko ba meron tayong separation of power, ang executive at ang legislative, pati yung itong mababang kapulungan, yung House of Representatives. Pero paano nakarating kay Erwin Tulfo yung papel na yon para gibain yung statement ni ex-Marine Sergeant Gutesa. So ito, panoorin po natin itong naging obserbasyon dito ni Atty. Vic Rodriguez na talagang nakita ng marami yung ginawa ni Erwin Tulfo na alam na natin kung saan talaga nakapanig yung kanyang advokasya, hindi sa taong bayan kundi sa Marcos administration. Gusto niyang i-demolish si Sergeant Orly Gutesa, ang daming isdang dumulas sa kanyang bibig. Unang-una, yung tinanong niya, yung hawak niya raw papel galing sa Malacanang. Senador ka Vice Chairman ka ng Blue Ribbon. Nagtatanong ka base sa papel na i-feed sa'yo ng Executive Department. Sinabi niya, i-review ninyo. Ang hawak base sa papel na ito galing sa Malacanang. Kini-question niya yung past posting or duty or detail nung Sergeant Orly Gutesa nung aktibo pa. Ano? At sinagot naman siya, may Rufy Biason, may Jojo Binay, may Martin Andanar. Ano? So talaga ang direksyon is to demolish or i-test yung credibility or both. But unfortunately,
Di ba? Tapos, nagpa-interview si Erwin Tulfo at nang hindi niya magiba yung yung si Gutesa dun sa Senate hearing, ang binutas naman nila technicality. Mali daw, kumbaga umatras. Itinanggi ng abogado na nagnotaryo dun sa affidavit ni Gutesa na siya raw yung pumirma. So dahil sa itinanggi ng abogado na nagnotaryo, yung kredibilidad daw ayon kay Senator Erwin Tulfo, nawala na, nabahiran na yung kredibilidad ni Gutesa. Pero marami nagsasabing abogado na hindi naman daw na yun, kumbaga non-bearing na yung notary kasi nga nag-under oath na siya sa Senado. So hindi na ganun kaimportante yung notarial na yun. Pero yun pa rin yung pinaninindigan dito ni Erwin Tulfo na yung kredibilidad nga daw ni Sergeant Gutesa is na-compromise na gawa nga ng sino yung nagnotaryo ng kanyang sworn statement. So parang pinalalabas sila rito na si Gutesa mismo yung nagnotaryo ng kanyang affidavit, hindi abogado. Unfortunately for him, solid po yung naging testimony nung Orly Gutesa. Kanya naman pilit nilang binabasag ngayon si Orly Gutesa. And again, credit to Senator Erwin Tulfo dahil sinunog din niya ang buong Kongreso. Inamin din niya sa pagdinig nung huli na normal daw sa mga kongresista na nagbebentahan ng proyekto. Admission po iyon ng dating miyembro ng Kongreso na ngayon bakit nyo kasi linagay sa Senado. Inamin niya na nagbebentahan, sabi pag nakikita ninyo, pag break kami, nag-iikutan ng mga congressman, nag-uusap, nagbubulungan. Para po palang yan yung doon sa nabotas, nagbubulungan, yung bidding ng isda. Ganun po ang ginagawa ng mga kongresista. Again, ang nagsunog po sa buong Kongreso, si Senador Erwin Tulfo. Kaya dito talaga, kahit ano pang gawin ninyo, hindi na ninyo maiiwasan na pag-usapan paulit-ulit at lumabas paulit-ulit ang pangalan ni Martin Romualdez. Yun na nga po ang At ang nakakalungkot lang dito, hindi lang naman sa panahon ni Martin Romualdez nagkakaroon ng ganyan. Yung alam, mas naging talamak lang. Pero bakit parang ang tatahimik ng mga congressman na ang advokasya, labanan yung korupsyon. Kung mismo doon sa kanilang institusyon, may nangyayaring korupsyon na ganyan, na nagbibilihan, nagbibigayan ng porsyento yung mga parking fee daw para doon muna itatago yung mga proyekto, sa kanilang kukunin yung kanilang mga komisyon kapag naibigay na yung proyekto. So bakit walang senador na nag-i-raise ng ganyang problema sa Kongreso? 'Di ba dapat mayroon pa lang silang marinig na chismis, gaya nga nung sinabi ng isang congressman, chismis pa lang dapat sampahan na nila ng kaso. 'Di ba? So bakit ang nangyayari, parang tinotolerate pa nila, lalong-lalo na itong ACT-CIS ni Senator Rapi Tulfo. Alam naman natin na ang pinaglalaban nila yung mga maliliit nating kababayan. Pasensya na po, Senator Rapi Tulfo, pero kung kay Erwin Tulfo, naririnig niya ng merong ganyang klaseng kalakaran dyan sa Kongreso, bakit parang kinonsinte? Kagaya ni Bongbong Marcos, parang kinukonsinte. Bakit hindi man lang siya tumayo para sitahin? Diba? Hindi niya alamin kung totoo ba yung nangyayari, pero base sa mga sinasabi nga niya, na meron talagang nangyayari, pero bakit tikom ang bibig ni Erwin Tulfo regarding sa ganyang kalakaran sa Kongreso? Ibig sabihin ba sinasang-ayunan niya yung ginagawa ni Martin Romualdez at ni Saldico? Parang go in the flow na lang po ba siya? Parang gano'n. Kaya nakakalungkot lang na maraming mga kongresista na kapag, hindi lang kongresista, pero siyempre dahil nga House of Representatives ang nagiging nasa hot seat ngayon, kapag election yan ang nila, advocacy nila, corruption fighter sila. Pero pag nakaupo na sila, parang ang kanilang mga mata, tenga, bibig, natatapalan ng pera at hindi nila nakikita na nasa paligid lang nila yung korupsyon at wala silang ginagawa. So hanggang sa huli po, maraming salamat uli sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.